Nakatayo ako sa pinto, handa na sana sa biyahe, nang biglang dumating ang mensahe. Hindi ka kasama. Pampamilya lang. Sa isang iglap, parang sinampal ako ng sarili kong anak. Hiya. Isang hiya na matindi. Walang utang na loob. Matagal ko nang pinaglilingkuran sila, parang isang ATM machine. Ang 4,000 na down payment sa bahay nila, lahat sa retirement fund ko kinuha. Ngunit needy daw ako. Iyan ang akala nila. Hindi nila alam, ang titulo pala ng bahay, nasa pangalan ko pa rin. Ang trump card ko, babawiin ko ang aking dangal. Ito ang leksyon na hindi nila malilimutan. Kung naranasan mo na rin na ma-feel na walang utang na loob ang iba, like at share. At sa mga comments, kwentuhan mo ako. Nangyari ito matapos kong bayaran ang bago nilang bahay. Kaya naman, kinansela ko lahat ng mga bayarin at ibinenta ito. Hindi kayo maniniwala sa nangyari nang umuwi sila. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa comment section. Inayos ko ang paborito kong pambahay na polo na isusuot ko sana sa biyahe nang biglang umingay ang cellphone ko sa nightstand. Ang malambot na asul na telang cotton ay hinimas ko. Iniisip na isuot iyon sa hapunan sa isang maliit na kainan na nakita ni Ana sa tabi ng Louvre. Nakabukas ang maleta ko sa kama, parang isang pangako. Kalahating puno ng maingat na piniling mga damit para sa aming European adventure. Ang weather app ay nagpapakita ng maaraw na kalangitan sa Paris, perpekto para sa mga walking tour na naprint ko at isiniksik sa aking carry-on bag. Nakahaming ako ng lumang kanta ni Frank Sinatra habang nagdedesisyon kung isusuot ko ba ang brown kong sapatos na leather o ang komportabling walking sneakers. Nasa nightstand ko ang mga tiket papuntang Charles de Gaulle, katabi ng aking pasaporte. Parehong dokumento ay handa na. 6 na oras na lang bago lumipad. Ang puso ko ay may pamilyar na kaba at pananabik bago magbiyahe. Umingay ulit ang telepono. Lumabas ang pangalan ni Ana sa screen. Inilapag ko ang polo at dinampot ang cellphone. Umaasa na ito ay last-minute na detalye ng flight o paalala tungkol sa pagkikita sa airport. Sa halip, nakita ko ang mga salitang nagpalamig ng dugo ko. Hindi ka kasama namin sa Europa. Sa tingin ni Mark, mas maganda kung pampamilya lang itong bakasyon. Binasa ko ng minsan, pagkatapos ay 2 beses, at pangatlo, nakatutok ang hinlalaki ko sa screen, parang magbabago ang mensahe kung maghihintay ako ng matagal. Ang sweater na sana'y tiklupin ko, ay nanatiling nakabitin sa aking mga kamay, habang ang isip ko ay nagpupumilit na iproseso ang nakikita ko. Pamilya lamang. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang parirala sa ulo ko na parang sirang plaka. Ako ang tatay niya. Ako ang nagplano ng biyaheng ito. Ako ang bumili ng mga tiket, nag-research ng mga kainan, nagmapa ng itinerary sa hindi mabilang na gabi ng pagpaplano. Ano ang ibig sabihin ng pamilya lamang kapag ang kausap mo ay ang sarili mong ama? Naupo ako ng mabigat sa gilid ng kama, nakanganga pa rin ang maleta sa tabi ko. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ko habang tinatype ko ang tanging tugon na kaya kong ibigay. Okay. Ang bigat ng pagkadismaya ay tumimo sa dibdib ko na parang bato. Tiningnan ko ang paligid ng kwarto, nakikita ang lahat ng inihanda ko para sa isang biyahe na hindi na matutuloy. Ang mga travel-sized na gamit na nakalinya sa aking dresser. Ang mga guidebook na may dilaw na sticky notes na nagmamarka ng mga lugar na plinano naming bisitahin. Ang bagong kamera na binili ko partikular para sa bakasyon na ito, nasa kahon pa rin. Isinara ko ang maleta ng may sadyang maingat na galaw. Ang bawat click ng mga trangka ay tunog ng pagtatapos sa tahimik na kwarto. Pagkatapos, tumawag ako sa eroplano, nakikinig sa hold music habang naghihintay na i-cancel ang aking tiket. Ang customer service representative ay nakikiramay ngunit epektibo. I'm sorry to hear about your change of plans, Mr. Leo, sabi niya. At nagtaka ako kung naririnig ba niya ang pagkadismaya sa boses ko. Pagkatapos, umupo ako sa aking sala, nakatingin sa mga travel brochure na nakakalat sa aking coffee table. Ang bahay ay mas pakiramdam na walang laman kaysa sa karaniwan, mas tahimik sa paraang nagpaparing ng tainga ko. Sa labas, ang aso ni Aling Marta ay tumahol sa kung anong nasa malayo. Ang tunog ay matalim at paulit-ulit sa katahimikan ng subdivision. Dinampot ko ang isa sa mga brochure, isang makintab na polyeto
tungkol sa Roman architecture at inilagay iyon sa gilid ng end table. Ang galaw ay pakiramdam na maliit at walang kabuluhan, ngunit iyon lang ang kaya kong gawin sa sandaling iyon ng pag-unawa na ako ay maingat at sadyang iniwan. Dumating ang gabi na may parehong tahimik na kawalan na pumuno sa bahay ko buong araw. Kumilos ako sa loob ng oras na parang multo. Iniwan ang mga plato ng hapunan sa lababo sa halip na hugasan agad tulad ng lagi kong ginagawa. Ang nakaimpake na maleta ay nakatayo pa rin sa tabi ng pinto ng aking kwarto. Isang palaging paalala ng mga plano na hindi na matutuloy. Ang telebisyon ay nagbubulungan sa sala. Ilang programa ng balita sa gabi na hindi ko talaga pinapanood. Paulit-ulit kong tinitingnan ang cellphone ko nang walang partikular na dahilan, nag-i-scroll sa wala. Ang di mapakali na enerhiya ay nagpapanginig sa mga daliri ko sa screen. Siguro ang Facebook ay magbibigay ng ilang distraction mula sa pakiramdam ng kawalan sa dibdib ko. Nag-scroll ako lampas sa mga larawan ng pusa ni Aling Josie, mga resipe na sinashare ng aking book club, mga posts sa politika na hindi ko gustong basahin. Ang pamilyar na asul na glow ng screen ay kakaiba na nakakagaan ng loob sa lumalaking dilim ng aking sala. Pagkatapos ay nakita ko ito. Ang mga magulang ni Mark ay nakatayo sa harap ng Eiffel Tower. Pareho silang nakangiti sa kamera na may masayang itsura ng mga turista na nakakita ng perpektong pagkakataon para sa litrato. Ang caption ay, "Simula ng pinakamahusay na family vacation kailanman." Ang timestamp ay nagpakita na ito ay na-post 2 oras na ang nakalipas. Naka-freeze ang hinlalaki ko sa ibabaw ng screen. Siguro naghiwalay sila ng biyahe. Siguro luma itong litrato na nagpasya lang silang i-share. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko habang nag-click ako sa profile upang makita pa ang ibang larawan. Nandoon na. Parehong lokasyon, parehong oras, ngunit kasama sa litratong ito ang 4 na tao. Ang mga magulang ni Mark, si Mark at si Anna, lahat sila ay nagkakagulo sa harap ng isang Parisian cafe. May mga wine glass sa mesa sa likod nila. Ang caption ni Anna ay nagpabagsak ng tiyan ko. Lubos na nagpapasalamat para sa family time sa lungsod ng liwanag. Binilang ko ang mga mukha sa litrato ng may nanginginig na mga daliri. 1, 2, 3, 4. Ang salitang pamilya ay nag-aapoy sa isip ko na parang isang tatak. Inilapag ko ang cellphone sa coffee table. Ang screen nito ay nagliliwanag pa rin sa kanilang masayang mukha. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana ng kusina, nakatingin sa bahay ng kapitbahay ko, kung saan tumatagas ang mainit na ilaw mula sa mga bintana. Mga pamilyang magkakasama para sa gabi. Ang pagtataksil ay tumama sa akin ng sunod-sunod, bawat isa ay mas malakas kaysa sa nauna. Dinampot ko ulit ang telepono, umaasa na nagkamali ako ng pag-unawa, umaasa na ang mga larawan ay magsasabi ng ibang kwento. Ngunit nandoon pa rin sila, sariwa pa rin ang mga timestamp, maliwanag at walang pakialam pa rin ang kanilang mga ngiti. Ang 4 sa kanila ay magkakasama sa lungsod na pinangarap kong bisitahin, gumugol ng bakasyon na plinano ko gamit ang itinerary na ni-research ko. Naglakad ako pabalik sa bintana ng kusina at nakita ko ang sarili kong refleksyon na nakatingin sa akin, parang multo at walang emosyon ang mga mata. Sa likod ng aking refleksyon, ipinakita ng screen ng telepono ang kanilang group photo. Ang kanilang kaligayahan ay nakapatong sa aking nag-iisang imahe sa salamin. Ang contrast ay matindi at masakit. Isang visual na paalala kung saan eksakto akong nakatayo sa kanilang definisyon ng pamilya. Halos hindi ako natulog, nagpapabalik-balik habang ang mga imahe ng kanilang mga larawan sa bakasyon ay naglalaro sa likod ng aking nakapikit na mga mata. Dumating ang umaga na may kulay abo na liwanag na dumadaan sa mga kurtina ng aking kwarto at alam kong kailangan ko ng sagot. Hindi ko ito hahayaang tumayo ng walang pag-unawa kung bakit. Bahagyang nanginginig ang kape ko sa aking mga kamay habang nakaupo ako sa mesa ng kusina at inihahanda ang sasabihin ko kay Anna. Ang pagkakaiba sa oras ay nangangahulugang hapon na sa Paris. Perpekto para sa isang tawag. Huminga ako ng malalim at tinawagan ang numero niya. Nakikinig sa mahal na tunog ng international ringtone.
3 ring, 4 na ring, pagkatapos ay ang boses niya, maliwanag at masayahin. "Hi, Dad!" Naririnig ko ang ingay sa background. Boses ni Mark. Mga tunog ng kalye. Ang mataong kapaligiran ng isang European city. "Kailangan kong maintindihan ang isang bagay," sabi ko nang walang paunang salita. "Ano iyon?" Tila distracted siya, marahil nakatingin sa ilang monumento o bintana ng tindahan. "Nakita ko ang mga larawan sa Facebook. Kasama ninyo ang mga magulang ni Mark." Nagkaroon ng pause, isang mahabang pause. Pagkatapos ay nagbago ang boses niya, naging defensive. "Dad, kaya naming ipaliwanag. Sabi mo pamilya lamang. Ano ako kung gayon?" Nagbago ang tono niya, mas malamig na ngayon. "Alam mo," sabi ni Mark, nakakabigla ka raw. Ayaw niyang masira ang bakasyon niya. Ang salitang nakakabigla ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Nasira. Ako ang nagplano ng biyaheng ito. Ako ang bumili ng mga tiket. At ang mga magulang ni Mark ang nagbayad para sa sarili nila. Hindi nila inaasahang alagaan namin sila palagi. Palagi. Ang salita ay nakabitin sa pagitan namin na parang isang akusasyon. "Sinusuportahan ko kayong dalawa noong iyon ang pinili ninyo," sumingit siya. "Hindi kami humingi ng guilt trip." Naririnig ko si Mark na tumatawa sa background tungkol sa ibang bagay. Ang boses niya ay walang pakialam at hindi alam ang aming pag-uusap. Ang tunog ay nagpakunot sa pangako. "Sa totoo lang, Dad," patuloy ni Ana. Tumitigas ang boses niya sa bawat salita. "Tama si Mark, sobrang needy ka." Ang telepono ay pakiramdam na mabigat sa kamay ko. Naiintindihan ko. "Mabuti, mag-uusap tayo pagbalik namin." Naiintindihan. Ibinaba ko ng walang paalam. Inilapag ko ang telepono ng may sadyang pag-iingat. Ang salitang needy ay umalingaw-ngaw sa isip ko na parang isang sumpa. Naglakad ako papunta sa aking office. Hinila ng ilang instinct na hindi ko masabi ang pangalan. Ang mga dingding ay puno ng mga larawan ng pamilya. Ako ang nagturo kay Ana na magbisikleta. Ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Ang kanyang kasal kung saan inakay ko siya pababa sa aisle nang may luha ng pagmamalaki sa aking mga mata. Dahan-dahang kinuyom ang mga kamay ko habang nakatitig ako sa mga imahe ng isang relasyon na mali ko palang naunawaan ng lubusan. Sa isang larawan, hawak ko ang baby Ana, pareho kaming nakangiti sa kamera. Ang refleksyon ko sa salamin ay nagpakita ng mas matandang lalaki, mas matigas na ngayon na may malamig na lumalaki sa likod ng kanyang mga mata. Inabot ko at in-straighten ang photo frame ng may maingat at tiyak na galaw. Ang maliit na aksyon ay pakiramdam na mahalaga, parang inaayos ko ang higit pa sa isang baluktot na larawan. Naiwan ako sa aking office pagkatapos ng tawag, napapalibutan ng ebidensya ng akala ko ay pagmamahal, ngunit tila pagiging kapaki-pakinabang lamang. Bawat larawan sa dingding ay nagsasabi ng isang kwento na ngayon ko lang sinimulan na maunawaan ng maayos. Ang larawan sa kasal kung saan inakay ko si Ana pababa sa aisle. Nagbayad ako ng 1,500,000 para sa araw na iyon. Bawat detalye ay perpekto dahil gusto kong maging masaya siya. Ang larawan ng pagtatapos sa kolehiyo. Sinalo ko ang student loans niya nang hindi makahanap ng trabaho si Mark pagkatapos ng sarili niyang pagtatapos. Ang mga larawan ng house hunting na nakakalat sa aking desk. Nagkosign ako sa kanilang mortgage nang hindi sila aprubahan ng mga bangko nang sila lang. Ang mga larawan ng Pasko ay nagpakita ng mga mamahaling regalo sa ilalim ng mga puno na binili ko. Mga birthday, kung saan ang mga regalo ko ay binuksan huli, halos bilang isang afterthought. Bawat alaala ay nagdadagdag ng bigat sa dibdib ko, isang lumalaking presyon na nagpapahirap sa paghinga. Binuksan ko ang drawer ng aking desk at inilabas ang mga bank statement at resibo na iningatan ko dahil sa gawi. Ang down payment para sa kanilang bahay, 4,000 mula sa aking retirement fund, pera na inipon ko para sa sarili kong kinabukasan. Mga bayad sa kotse na sinagot ko nang mawalan ng trabaho si Mark, mga credit card bill na binayaran ko nang hindi sila makabayad. Ang vacation fund na binuo ko sa loob ng maraming taon, pera na bumili ng kanilang mga tiket papuntang Europa. Ngunit hindi lang ito pera. Naalala ko ang mga plano,
Mga sakripisyo na ginawa ko na mas malalim kaysa sa pesos. Ang pamamasyal kasama ang matatandang kaibigan na kinansela ko dahil kailangan ni Ana ng babysitting. Ang babae mula sa book club ko na nag-imbita sa akin sa hapunan. Tumanggi ako dahil kailangan ni Ana ng tulong sa paglipat. Ang sarili kong mga pangarap sa paglalakbay ay ipinagpaliban ng paulit-ulit habang sinusuportahan ko ang kanila. Mga hapunan tuwing linggo kung saan halos hindi pinansin ni Mark ang presensya ko. Mga pagtitipon tuwing holiday kung saan pakiramdam ko ay outsider ako sa mga usapan. Ang banayad na paraan kung paano niya ako pinaramdam na hindi welcome sa kanilang buhay habang sabay na tinatanggap ang aking suportang pinansyal. Ang pattern ay napakalinaw ngayon na hindi ako makapaniwala na hindi ko iyon napansin. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitiklop ko ang mga larawan, hindi ko na kayang tingnan pa ang mga ito. Ang salitang needy ay umaling-aungaw ng paulit-ulit sa isip ko na parang sirang plaka. Bigla, nang may nakakagulat na kalinawan, naunawaan ko ang pagkakaiba sa pagitan ng minamahal at nagiging kapakipakinabang. Hindi nila ako hiniling na sumali sa kanilang buhay. Hiniling nila akong punduhan sila. Tumayo ako ng napakabilis kaya't ang aking upuan ay gumulong pabalik at tumama sa dingding. Sa salamin sa itaas ng aking desk, nakita ko ang isang taong sinamantala sa loob ng maraming taon, isang taong nalito sa pagitan ng pagkabukas palad at pag-ibig at nakatanggap ng manipulasyon bilang kapalit. Ang refleksyon ay nagpakita ng isang lalaki na naging matiyaga, mapagbigay at mapagkakatiwalaan at ginantihan ng pagtataksil at pagpapawalang halaga. Binuksan ko ang aking laptop at tinitigan ang dashboard ng aking bank account. Nakatutok ang cursor sa seksyon ng authorized users kung saan may access sina Ana at Mark sa aking mga account. Nanginginig ang daliri ko sa ibabaw ng trackpad. Isang click na lang mula sa pagbabago ng lahat, ngunit isinara ko ang laptop nang hindi nagkiklik. Ang aksyon ay naantala. Ang tensyon ay bumubuo na parang isang bagyo na nagtitipon ng lakas. Ang ilang desisyon ay nangangailangan ng higit pa sa impulse. Ang ilang desisyon ay nangangailangan ng pagpaplano. Umupo ako sa mabigat na katahimikan ng aking office, nakasara ang laptop sa harap ko na parang isang pinto na hindi pa ako handang buksan. Ang bigat ng mga tao ng manipulasyon ay dumidiin sa aking mga balikat at nakita ko ang sarili ko na nakatitig sa mga larawan ng pamilya na ibinaliktad ko. Ang tahimik na bahay ay tila nagpipigil ng hininga sa paligid ko. Pagkatapos ay pumasok ang telepono ko sa katahimikan na may pamilyar na ping ng aking banking app. Halos hindi ko ito pinansin. Umaasa na isa lang itong routine spam notification tungkol sa credit monitoring o promotional offers. Ngunit may nagtulak sa akin na kunin ito. Siguro ang pangangailangan lang ng anumang distraction mula sa madilim na pag-iisip na umiikot sa isip ko. Ang screen ay nagpakita ng account alert, transaction processed. Binuksan ko ang banking app gamit ang aking fingerprint. Umaasa na makita ang aking buwanang utility bill o grocery store charge. Sa halip, ang mga detalye ng transaksyon ay nagload na parang isang suntok sa tiyan. 7:45 a.m. Oras natin, katanghalian sa Paris. Liberard Restaurant, Paris, France. Ang timestamp ay nagpakita 2 oras na ang nakalipas, eksakto sa oras ng tanghalian nila sa Paris. Ang isip ko ay nag-ugnay sa mga tuldok ng may masakit na kalinawan. Ginamit ni Ana ang aking authorized user card. Ibinigay ko sa kanya ang emergency access ilang taon na. Ang nakalipas nang siya ay nagpupumilit na magtayo ng credit noong inakala kong tinutulungan ko siyang maging financially independent. Ang irony ay nag-aapoy sa dibdib ko. Inalis nila ako sa kanilang family vacation, ngunit ginagamit nila ang pera ko para bayaran ang kanilang mga mamahaling pagkain sa Paris. Nag-scroll ako sa mga kamakailang transaksyon nang may lumalaking pagdududa. Mga singil sa hotel, shopping boutiques, tourist attractions, lahat ay nasa card ko. Lahat habang ang mga magulang ni Mark ay supposedly nagbayad para sa sarili nilang biyahe at hindi inaasahang alagaan namin sila palagi. Tumayo ako, naglalakad sa paligid ng aking office habang mahigpit kong hawak ang telepono. Bawat larawan ng pamilya sa dingding ay tila iba na ngayon.
Parang ebidensya sa isang kaso na sa wakas ay sinisimulan ko ng maintindihan. Ang parira lang, ito na ang pagkakataon ko ay nabuo sa isip ko, malinaw at sigurado. Binuksan ko ang seksyon ng card management ng app, nag-navigate sa authorized users. Ang pangalan ni Ana ay nakaupo doon sa itim na digital letters, kumakatawan sa mga taon ng financial access na ibinigay ko dahil sa pag-ibig at natanggap ko ang manipulasyon bilang kapalit. Isa pang notification ang nagping sa screen ko. 8:05 a.m. Boutique Chic, Paris. Nagsho-shopping siya habang nakaupo akong mag-isa sa aking bahay, nagproproseso ng kanilang pagtataksil. Iyon ang nagpasya para sa akin. Nakatutok ang daliri ko sa button ng remove user sa loob lamang ng isang sandali. Mga tao ng pagiging supportive na ama ay nakikipaglaban sa lumalaking katiyakan na ang suporta at pagsasamantala ay magkaibang bagay. Lumabas ang confirmation screen. Are you sure this action cannot be undone? Pinili ko ang yes. Remove immediately. Kinumpirma ng screen. Authorized user access revoked. Naramdaman ko ang aking unang tikim ng tunay na kontrol sa loob ng maraming taon, isang sensasyon na parehong banyaga at kasiyasya. Inilapag ko ang telepono sa aking desk nang may sadyang pag-iingat. Tinitingnan ang aking refleksyon sa madilim na screen ng computer. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa aking mukha. Naglakad ako sa kusina upang magtimpla ng kape. Ang mga galaw ko ay mas may layunin kaysa noong natanggap ko ang unang nakakawasak na text. Ang kape ay nag-gurgle at sa bintana ko ay naririnig ko ang lawnmower ng kapitbahay ko na nagsisimula. Nagpapatuloy ang ordinaryong buhay habang nagsisimula ang aking tahimik na revolusyon. Kinabukasan, nakita ko ang sarili ko sa mesa ng kusina. Actually, nag-e-enjoy sa kape ko sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Ang pahayagan sa umaga ay nakakalat sa harap ko at binabasa ko ang tungkol sa mga local high school graduation nang tumunog ang telepono ko ng agresibo at paulit-ulit. Ang international number ay isa na nakilala ko at tiningnan ko ang oras. 9 Banners AM dito na nangangahulugang Pat Damers PM sa Paris. Hinayaan ko itong tumunog ng 2 beses bago sinagot. Hindi na ako sabik na magbigay kasiyahan o nag-aalala na makaligtaan ang tawag nila. Magandang umaga rin sa iyo, Ana, sabi ko. Naririnig ang matalim niyang paghinto ng hininga sa kabilang linya. Dad, anong ginawa mo sa card? Ang boses niya ay agad na nagdi-demand. Walang pagbati o pag-aalala kung kumusta ako. Inalis ko ang access mo sa aking account. Huwag mo akong ganyanin. Sinubukan kong magbayad para sa tanghalian at na-decline sa harap ng mga magulang ni Mark. Ang matinis na tunog sa boses niya ay halos makabasag ng salamin. Ang waiter ay kailangang bumalik ng 3 beses. Nakakahiya. Tiyak na nakakahiya iyon, sagot ko, humihigop ulit ng kape ko. Nakakahiya? Nakakamatay sa hiya. Hindi mo maaaring gawin iyon. Kailangan ko ang card na iyon. Para saan? Akala ko hindi mo kailangan na alagaan kita palagi. Iyon ay ganap na naiiba. Ang boses niya ay tumataas sa bawat salita. Naiiba ba? Nagkaroon ng pause at naririnig ko ang mahinang usapan sa background bago siya bumalik na may lason sa kanyang boses. Ayusin mo ito ngayon din o magkakaroon ng mga consequences. Anong klaseng consequences? Nag-uusap kami ni Mark. Pagbalik namin titingnan namin ang mga pasilidad para sa matatanda. Ang kape ko ay huminto sa kalagitnaan ng pagtaas sa aking labi. Pasilidad para sa matatanda. Tumanda ka na, Dad. Halata na hindi mo na kayang hawakan ang mga finances mo ng responsable. Ang kalupitan sa tono niya ay nakamamangha. Ibenta namin ang bahay mo para bayaran iyon. Hindi mo naman kailangan ang lahat ng espasyong iyon. Narinig ko ang boses ni Mark sa background. Sabihin mo sa kanya na para iyon sa ikabubuti niya. Sabi ni Mark para raw sa ikabubuti mo. Umupo ako sa mahabang katahimikan, pinoproseso ang mga banta na ito. Gusto nila akong i-institutionalize at ibenta ang aking bahay dahil tumigil ako sa pagpopondo ng kanilang paggastos sa bakasyon. Ang audacity ay nakakagulat. Dad, nakikinig ka ba? Ibalik mo ang access ko sa card. Narinig ko ang bawat salita.
Mabuti, kaya aayusin mo yon. Hindi. Anong ibig mong sabihin na hindi? Ang ibig kong sabihin, hindi. Enjoy sa natitirang family vacation mo. Dad, huwag kang maglakas loob. Ibinaba ko at inilapag ang telepono ng nakaharap. Ang mga kamay ko ay matatag habang humihigop ako ng kape, nakatingin sa bintana ng kusina ko sa aking well-maintained na bakuran. Ang bahay na ito na tinirhan ko sa loob ng 30 taon, bayad na ng buo, na ang pangalan ko lamang ang nasa titulo nito. Ang bahay na inakala nilang maaari nilang ibenta para i-warehouse ako sa isang lugar na komportable. Tumayo ako na may bagong layunin, iniwan ang kape kong hindi naubos at naglakad papunta sa aking home office na may determinadong mga hakbang. May trabaho pa akong gagawin. Inilabas ko ang titulo ng aking bahay mula sa filing cabinet. Inikakalat ito sa aking desk na parang isang battle plan. Ngunit hindi ang sarili kong titulo ang pinag-aaralan ko. Ito ay ang pangalawang dokumento ng ari-arian, ang para sa bahay ni Ana at Mark sa Maple Street. Ang pangalan ko lamang ang nasa titulo, tulad ng noon pa noong binili ko ito para sa kanila. Naalala ko ang usapan 2 taon na ang nakalipas. Para lang sa mortgage approval, sweetie. Ililipat namin ito sa pangalan namin pagkatapos maayos ang lahat. Masyado silang abala sa kanilang buhay upang hawakan ang paperwork. Palaging nangangako na gagawin nila ito sa susunod na buwan, susunod na season, susunod na taon. Nakita ko ang business card ni Inhinyero Ramon Mon de la Cruz sa drawer ng aking desk. Siya ang nagbenta sa akin ng parehong ari-arian, isang mapagkakatiwalaang lalaki na nakakaintindi ng discretion. Dinampot ko ang mga susi ko at nagtungo sa pinto. Ang biyahe papunta sa office niya ay dumaan sa mga pamilyar na kalye ng bayan ng San Juan. Kumaway si Aling Marta mula sa kanyang hardin habang umaatras ako sa aking driveway. Ang friendly niyang kilos ay isang paalala ng ordinaryong umaga na tila ito. 20 minuto pagkatapos, nagpark ako sa De La Cruz Real Estate na matatagpuan sa isang converted Victorian na naibalik ni Mon ng may halatang pag-iingat. Tumingin si Mon mula sa kanyang computer habang pumasok ako. Ang sorpresa at kasiyahan ay tumawid sa kanyang mukha. Leo, magandang makita ka. Kumusta ang retirement mo? Kailangan kong ibenta ang ari-arian sa Maple Street. Mabilis. Huminto siya. Ang kanyang bihasang mga mata ay nagbabasa ng isang bagay sa aking ekspresyon. Ang bahay na binili mo para kay Ana? Ayos ba ang lahat? Ayos ang lahat. Kailangan ko lang itong maibenta. Kumusta ang merkado? Bumaling si Mon sa kanyang computer. Hinahanap ang mga comparable sales ng may profesional na kahusayan. Mainit ang merkado ngayon. Mga ari-arian na tulad niyan sa neighborhood na yon. 9,000, baka 9,500,000. Ang numero ay tumama sa akin ng may kasiyahan. Nagbayad ako ng 7,000 2 taon na ang nakalipas. Gaano kabilis ang pinag-uusapan natin? Tanong ni Mon. Sa lalong madaling panahon. Presyuhan ito para mabilis maibenta. Inilabas niya ang listing paperwork, mga schedule ng property inspection. Ang kanyang mga galaw ay bihasa at nakakapanatag. Kailangan namin ng mga larawan, baka ilang staging. Pwede ko ipadala ang team ko bukas. Kasalukuyang may nakatira sa bahay. Oh, si Ana ba ang hahawak ng mga showing? Nasa Europa si Ana. May mga susi ako. Medyo naguluhan si Mon, ngunit profesional na tinanggap. Tinalakay namin ang listing price, commission, mga closing timeline. Pirmahan ko ang listing agreement. Ang pirma ko ay matibay at mapagpasya. Magsisimula ako sa marketing agad, sabi ni Mon. Sa merkado na ito, magkakaroon tayo ng offers sa loob ng ilang araw. Nagkamayan kami at pinahalagahan ko ang kanyang professionalism, ang paraan kung paano siya hindi nagtanong ng mga hindi kinakailangang katanungan. Naglalakad pabalik sa kotse ko. Pakiramdam ko ay mas magaan kaysa sa loob ng maraming araw. Ang classical music mula sa aking radyo ay pumuno sa katahimikan habang dahan-dahan akong nagmamaneho sa downtown ng San Juan, nakikita ang aking hometown ng may bagong mata. Sa isang red light, isang batang pamilya ang tumawid sa crosswalk. Ang ama ay may kargang toddler.
Ang ina ay nagtutulak ng stroller. Naalala ko noong ganoon ang edad ni Ana, bago naging tungkol sa pera at manipulasyon ang lahat. At kung ano ang maibibigay ko kaysa sa kung sino ako. Pumasok ako sa driveway ko at umupo sandali, nakatingin sa mailbox ko na may nakapinta na Owens sa kupas na letra. Ang pangalan ay pakiramdam na iba na ngayon, parang may ibig sabihin ulit. Naglakad ako sa mga hakbang sa harap ko. Kumakalansing ang mga susi sa aking kamay, isang tunog na nagpapangako ng mas maraming pagbabago na darating. Sa loob ng aking bahay, binuksan ko ang aking laptop at nakita ang isang email notification mula sa real estate listing service. Property listed successfully ay lumitaw sa screen at naramdaman ko ang isang pagdagsa ng kasiyahan nang makita ang mga salitang iyon. Ngunit mayroon pa akong dapat gawin. Binuksan ko ang isang bagong browser tab at nag-search ng moving services sa San Juan. Ang malalaking kumpanya ay pumuno sa unang mga resulta, ngunit nag-scroll ako lampas sa kanila, naghahanap ng isang bagay na personal at mapagkakatiwalaan. Nakita ko ang tapat na paglilipat ni Ben, isang maliit na operasyon na may magagandang reviews, family-owned sa loob ng 15 taon, ang uri ng negosyo kung saan ka makikipag-usap sa may-ari, hindi sa call center. Tinawagan ko ang numero, umaasa para eksakto iyon. Paglilipat ni Ben. Ito si Ben. Ang boses ay malalim, diretsahan, walang corporate script. Kailangan ko ng tulong sa paglipat ng ilang gamit bukas. Ito ay isang time-sensitive situation. Anong klasing timeline ang pinag-uusapan natin? Bukas ng umaga kung maaari. Ito ay puno ng gamit ng bahay. Saan tayo lilipat at saan pupunta? Tanong ni Ben. Ibinigay ko ang address ni Ana sa Maple Street. Ipinaliwanag na ang lahat ay kailangang pumunta sa storage. Storage unit na lineup na? Tanong niya. At napagtanto ko na kailangan ko ring ayusin iyon. Maari kong irekomenda ang secure storage sa Brady Street, patuloy ni Ben. Nakikipagtulungan ako sa kanila palagi. Gusto mo ba ang numero nila? Sa loob ng ilang minuto, naka three-way call ko si Janet mula sa secure storage na tinatalakay ang mga logistics. Para sa isang buong bahay, kakailanganin mo ng hindi bababa sa isang 10x20 unit, payo ni Ben. Unang buwan na bayad ng in advance, 6,000 yan, dagdag ni Janet. Kukunin ko yan. Pwede ba akong may makasalubong doon bukas? Bumalik sa telepono kasama si Ben. Kinumpleto namin ang mga detalye. Ang truck ko at 2 lalaki. Maaari tayong magsimula ng 8 AM. Ano ulit ang address? Ibinigay ko ang address ni Ana sa Maple Street. Idinagdag. Ang mga nakatira ay wala sa bayan. Mas gusto kong tapusin ang lahat bago sila bumalik. Naiintindihan. Family situation. Ang tono ni Ben ay nagmungkahi na nag-navigate na siya sa mga tubig na ito noon. Parang ganon. Naranasan ko na rin yan. Maging efficient at respetado kami. Pagkatapos ng mga tawag at pagbabayad para sa storage online, nagluto ako ng hapunan para sa sarili ko na may gana na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming araw. Nagtakda ako ng alarm para sa 6:30 AM. Mas maaga kaysa sa aking karaniwang retirement schedule at inilatag ang work clothes, ang luma kong maong at bota mula sa aking mga araw sa contracting bago ako naging isang taong nagpopondo ng mga pangarap ng ibang tao sa halip na ituloy ang sarili ko. Umupo ako sa aking sala at nanood ng balita sa gabi nang may ibang atensyon. Ang weather forecast ay nangako ng malinaw na kalangitan, perpekto para sa paglipat. Ang lahat ay nahuhulog sa lugar ng may presisyon na pakiramdam na parehong kasiya siya at hindi maiiwasan. Nang gabing iyon, doble kong chinek na nagcha-charge ang telepono ko. Inilagay ito sa aking nightstand sa tabi ng isang baso ng tubig. Sa salamin sa banyo, nagsisipilyo ng ngipin. Nakita ko ang isang taong halos hindi ko makilala, isang taong handa para sa aksyon, isang taong tumigil sa paghihintay ng pahintulot upang kumuha ng kontrol sa sarili niyang buhay. Dumating ako sa ari-arian sa Maple Street ng 7:45 AM, 15 minuto ng maaga tulad ng aking gawi. Ang pamilyar na bahay ay tila iba na sa akin ngayon. Hindi ang tahanan ng aking anak na babae, kundi simpleng isang ari-arian na kailangang i-clear. Ang truck ni Ben ay nakapark na sa labas
Tumatakbo ang makina, nakikita ang exhaust sa malutong na hangin ng umaga. Lumabas si Ben mula sa cab habang nagpapark ako, isang matibay na lalaki sa kanyang 50s na may praktikal na kilos ng isang taong humawak ng hindi mabilang na family situations nang walang paghuhusga. Ang kanyang dalawang crew members, mas batang mga lalaki na may magkatugmang company shirts, ay nagbababa na ng kagamitan ng may epektibong galaw. Mr. Leo. Inabot ni Ben ang kamay niya, handa nang magsimula. Binuksan ko ang pinto sa harap gamit ang aking spare key. Ang bahay ay tahimik at walang laman sa paraang pakiramdam na angkop. Naglakad kami sa bawat kwarto. Tinatasan ni Ben ang mga furniture at personal na gamit ng may profesional na mata. Tatanggalin ito ng halos 3 oras, baka 4 sa mga mabibigat na piraso, sabi niya, gumagawa ng mga tala sa kanyang clipboard. Itinuro ko kung ano ang kay Ana at Mark, na lahat. Ang mamahaling sectional sofa na binili ko para sa kanila noong nakaraang Pasko. Ang detalyadong home office setup ni Mark na may gaming equipment. Ang malawak na wardrobe ni Ana na pumuno sa 2 walk-in closet. Nagsimula ang crew sa mga kahon mula sa mga kwarto, nagbabalot at nagle-label ng may systematic na pag-iingat. Ipinilit kong tumulong sa kabila ng protesta ni Ben tungkol sa liability. Hindi pa ako ganoon katanda, sabi ko sa kanya, nakakuha ng ngiti mula sa isa sa mas batang manggagawa. Hindi nagtagal, nagdadala ako ng mga kahon na may label na mga aklat ni Ana at gamit pang sports ni Mark. Nakararamdam ng kakaibang kasiyahan sa pagkakita ng kanilang mga gamit na maayos na inilalabas. Sa closet ng kanilang kwarto, nakita ko ang mga photo album mula sa kanilang kasal. Nagba-flip sa mga pahina, napansin ko na halatang wala ako sa karamihan ng mga larawan. Ang pamilya ni Mark ay prominente sa bawat shot habang ako ay lumabas sa marahil 3 larawan, palaging nasa gilid. Isinara ko ang album at ibinigay ito sa crew ni Ben. Kwarto-kwarto, in-clear namin ang mga mamahaling gamit na nakalimutan kong binili ko para sa kanila. Mga designer handbag, electronics, ang leather dining set na binili ko para sa kanilang unang anniversary. Nagsimulang sumakit ang likod ko, ngunit pinilit ko, hinimok ng isang layunin na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Sa kung ano sana ay magiging future nursery, nakita ko ang baby furniture na optimistically nilang binuo para sa mga apo na hindi dumating. Sa isang sandali, pumasok ang pagdududa. Masyado ba akong matigas? Pagkatapos ay nakita ko ang credit card statement ni Mark na nagpapakita ng mga luxury purchases habang nagkukunwari silang mahirap sa akin. At ang pagdududa ay tuluyang nawala. Ayos ka lang ba, Mr. Leo? Tanong ni Ben, napansin ang aking paghinto. Mga alaala lang, magpatuloy. Nang 11:30 a.m., natapos namin ang huling walkthrough ng walang laman na bahay. Ang mga kwarto ay umaling-aw-ngaw ng iba na ngayon. Ang sikat ng araw sa hapon ay dumadaloy sa mga bintana papunta sa bakanteng sahig. Nag-lock ako at inilagay ang mga susi sa bulsa, sinusundan ng moving truck, papunta sa secure storage, kung saan pinanood ko ang kanilang mga gamit na nawala sa Unit 47B. Nagbayad ako kay Ben ng cash, nagdagdag ng isang mapagbigay na tip. Sana maayos ang lahat para sa inyo, Mr. Leo, sabi niya, nang may tunay na init. Nagmamaneho pa uwi ng mag-isa, nakita ko ang telepono ko na umiilaw na may Facebook notification. Nagpark ako sa aking garahe. Ang aparato ay nagbubuzz pa rin sa lalagyan ng kape, parang isang mapilit na paalala na ang aking tahimik na umaga ay malapit ng maging mas komplikado. Sa loob ng aking bahay, sa wakas ay chinek ko ang nagbubuzz na telepono at nakita ang maraming Facebook notifications. Nagpost si Ana ng galit na status updates. Some people have no respect for family privacy. Ang mga comments ay nagpakita ng mga kaibigan na nagtatanong kung anong nangyari habang si Ana ay naglalaro ng biktima ng perpekto. Isinara ko ang Facebook nang hindi sumasagot at tinawagan ko si Mon de la Cruz. Leo, magandang balita. Ang boses ni Mon ay excited. Mayroon tayong seryosong mamimili. Cash offer na. Isang batang mag-asawa na lumipat lang dito para sa trabaho. Gusto nila ang neighborhood. Huminto siya para sa effect.
Ang halaga ng offer ay 9,500,000, mas mataas kaysa sa inaasahan namin. Ang numero ay tumama sa akin ng may kasiyahan. Kailan nila gustong i-close? Iyon ang bagay. Gusto nilang i-close agad. Maaari silang lumipat ngayong weekend kung posible. Tiningnan ko ang aking calendar. Ngayon ay Huwebes. This weekend? Nasa isang corporate apartment sila month to month. Napaka-motivated na mga mamimili. Ang enthusiasm ni Mon ay infectious. Kaya mo ba ang expedited closing? Maaari kong ihanda ang paperwork bukas. Gawin mo. Kinabukasan, Biyernes ng umaga, nakita ko ang sarili ko sa office ng title company, pumipirma ng mga papel ng may methodical precision. Nakilala ko ang mga mamimili, sina Michael at Sarah Garcia, nasa early 30s. Ang uri ng umaasa na batang mag-asawa na nagpaalala sa akin kina Ana at Mark bago pumasok ang cynicism. Gusto namin ang ginawa ninyo sa landscaping, sabi ni Sarah sa huling walkthrough namin ng walang laman na bahay. Hindi ko binanggit na hindi ako ang nag-ayos ng landscaping. Perpekto ito, sabi ni Michael, tinatanggap ang mga susi. Maaari kaming lumipat bukas ng umaga. Ang bank transfer confirmation ay lumabas sa telepono ko. 9,500,000 minus ang realtor fees ay katumbas ng 2,300,000 na kita. Ginawa ko ang aking kilos ng pag-ibig ng isang ama sa isang matatag na business win. Sabado ng umaga, nagpasya akong dumaan sa ari-arian sa huling pagkakataon. Dumating ako at nakita ang isang U-Haul truck sa driveway. Sina Michael at Sarah ay nagdidirekta ng mga mover ng may infectious energy. Isang baby crib ang dinadala sa loob. Isang batang pamilya na nagsisimula ng sariwa sa isang bahay na nakakita ng sobrang pagkadismaya. Nagpark ako sa tapat ng kalye, pinapanood si Sarah na nagtatanim ng mga bulaklak sa harap ng hardin, habang si Michael ay nag-a-assemble ng swing set sa likod bahay. Nagring ang telepono ko na may international number at sinagot ko ito habang may taxi na huminto sa bahay. Perfect timing. Si Ana ang unang bumaba, pagod mula sa biyahe, ngunit agad na alert habang sinusuri ang eksena. Nagbayad si Mark sa driver. Ang mukha niya ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa alarma habang pinoproseso niya ang U-Haul truck at mga estranghero sa akala niya ay driveway niya. "Excuse me," tawag ni Mark kay Sarah, na tumingala mula sa kanyang paghahardin ng may friendly na curiosity. "Anong ginagawa ninyo sa bahay namin?" Lumabas si Michael sa pintuan, may hawak na paperwork. "Bahay ninyo? Sa tingin ko ay may pagkakamali." Lumabas ako ng kotse ko at naglakad ng kalmado patungo sa eksena, humuhugot ng isang sobre mula sa bulsa ng aking jacket. Nakita ako ni Ana, ang mukha niya ay nagbago mula sa pagkalito, patungo sa pag-unawa, patungo sa purong galit sa loob ng 3 segundo. "Dad, anong nangyayari dito? Bakit may mga estranghero sa bahay namin?" Ang boses ni Ana ay nagdala ng matalim na gilid na napapagod na akong marinig. Sina Michael at Sarah ay nagpalitan ng nag-aalalang tingin. Si Sarah ay may hawak pa rin ng kanyang gardening tool na parang kailangan niyang ipagtanggol ang bago niyang tahanan. "Sir, hindi ko alam kung sino kayo," sabi ni Mark kay Michael. "Ngunit kailangan ninyong ilipat ang inyong mga gamit palabas agad." Itinaas ni Michael ang kanyang paperwork. "Nasa akin ang titulo dito. Nag-close kami kahapon. Imposible iyan. Bahay namin ito." "Bahay namin?" Ang boses ni Sarah ay maliit ngunit determinadong. "Baka dapat tumawag kami ng pulis." Lumapit ako. Ang boses ko ay nagdala ng kalmadong autoridad na natutunan ko sa aking mga taon ng pamamahala ng mga construction project. "Hindi iyan kailangan." Ang tono ni Ana ay naging demanding. "Dad, ayusin mo ito ngayon." Una kong kinausap sina Michael at Sarah. "Paumanhin para sa pagkalito. Pakituloy ang inyong paglipat." Pagkatapos ay bumaling ako kina Ana at Mark. Ang bahay ay naibenta dahil ito ay pag-aari ko. Namutla ang mukha ni Mark. "Anong ibig mong sabihin na pag-aari mo? Tingnan mo ang orihinal na titulo. Hindi ito kailanman nailipat sa pangalan ninyo." Ang boses ni Ana ay tumaas sa pamilyar na tili. "Hindi mo maaaring ibenta lang ang bahay namin." "Maaari kong ibenta ang ari-arian ko," sagot ko ng pantay. "Iyan mismo ang ginawa ko. Ito ay pagnanakaw, demanda namin kayo."
si Mark ay halos sumisigaw na ngayon. Gamit ang anong pera? Sa tingin ko ay na-decline ang mga credit card ninyo sa Paris. Bumulong si Michael ng isang bagay kay Sarah na tumango at nagsimulang pumasok sa kanilang pinto sa harap. Ang kanilang pinto sa harap na ngayon. Pumasok kayo, pakisuyo, sabi ko sa kanila. Hindi ito tungkol sa inyo. Ang boses ni Ana ay naging desperado. Saan kami titira? Nasaan ang mga gamit namin? Inabot ko ang sobre na hawak ko. Kinuha ito ni Mark, pinunit ito ng may galit na mga daliri. Binasa niya ng malakas. Secure Storage, Unit 47B, Brady Street. Iyan ang inyong bahay. Storage? Ang boses ni Ana ay pumiyok. Inilagay mo ang buhay namin sa storage? Iningatan ko ang lahat ng maingat. Bayad ang unang buwan ng upa. Kinuyom ni Mark ang papel. Ito ay nakababaliw. Hindi mo maaaring gawin ito sa pamilya. Pamilya? Hindi kasama ang tatay sa family vacation. Iyan ay ganap na naiiba. Naiiba ba? Lumapit si Mark, sinusubukang mag-intimidate sa pamamagitan ng pagiging malapit. Kukwestiyonin namin ito, lalabanan namin kayo sa korte. Legal ang benta, ang ari-arian ay akin. Ang boses ni Ana ay naging manipulative. Ang tono na ginamit niya simula noong bata pa siya nang may gusto siyang makuha. Paano mo nagawa ito sa sarili mong anak na babae? Tiningnan ko siya ng matagal. Paano mo nagawa ang ginawa mo sa sarili mong ama? Lumabas si Sarah mula sa bahay, halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Ayos ba ang lahat? Ayos ang lahat, sabi ko sa kanya. I-enjoy ninyo ang bago ninyong tahanan. Sina Ana at Mark ay nakatayo sa sidewalk. Ang kanilang European luggage ay hawak pa rin. Mukhang mga turista na nagkamali ng daan patungo sa buhay ng iba. Naglakad ako pabalik sa kotse ko ng may measured steps. Ang aking work boots ay matibay sa semento. Hindi pa ito tapos, sigaw ni Mark sa likod ko. Pumasok ako sa kotse ko at pinaandar ang makina. Ang classical music ay nagpatuloy kung saan ito huminto. Oo, tapos na. Pagkaraan ng 3 buwan, nagbabasa ako ng pahayagan sa umaga nang tumunog ang doorbell ko. Isang process server ang nagbigay sa akin ng mga legal na dokumento, ang demanda ni Ana at Mark. Pumirma ako para sa mga ito nang walang sorpresa. Pagsapit ng hapon, nire-repaso ko ang desisyon ng korte sa aking kusina. Lawsuit dismissed. Ang may-ari ng ari-arian ay may legal na karapatan na ibenta ang sarili niyang ari-arian. Ang hukom ay masusi at walang simpatiya sa kanilang mga claim. Sina Mark at Ana ay responsable para sa sarili nilang attorney fees. Tumawag ang abogado ko sa loob ng 1 oras. Clean victory, Leo. Wala silang batayan para sa appeal. Ang lokal na pahayagan ay naglatala ng isang maliit na artikulo. Family property dispute resolved. Isinilid ko ang lahat sa bago kong folder na may label na legal victory at nagpatuloy sa aking araw. Ang gossip network ng bayan ay umuugong sa loob ng maraming buwan. Sa coffee shop, narinig ko ang mga usapan. Palagi kong inakala na mayabang ang manugang na iyon. Ang iba ay nagsabi, nagtrabaho ng husto si Leo Owens sa buong buhay niya, mas karapat-dapat siya. Ang ilang hindi sumasang-ayon na boses ay bumulong. Dapat magkasama ang pamilya. Ngunit natutunan kong hayaan ang mga opinyon ng iba na dumaloy lang sa akin na parang tubig. Nakita ko si Mon de la Cruz sa hardware store at tinanong niya, kumusta ka sa lahat ng ito? Mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. Nang hapon na iyon, bumisita ako sa pet store na napansin ko ilang buwan na ang nakalipas. Si Max, isang 3 taong gulang na golden retriever, ay naghahanap ng bagong tahanan dahil ang kanyang pamilya ay lumilipat sa ibang bansa. Nakakasama niya ang pamilya, magaling sa mga tao, mahilig sa car rides, paliwanag ng may-ari. Lumuhod ako at lumapit agad si Max. Kumakawag ang buntot na parang naghihintay siya para sa akin. Ang koneksyon ay instant. Si Max ay tila naiintindihan ang aking loneliness. Ako naman ay kinikilala ang kanyang pangangailangan para sa isang kasama na hindi siya iiwan. 1 oras pagkatapos, si Max ay nakasakay na sa aking kotse. Ulo niya ay nakalabas sa bintana. Pareho kaming patungo sa isang bagong bagay. Sa unang gabi na iyon, natulog siya sa tabi ng aking kama at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan,
Walang sino man sa amin ang nakaramdam na nag-iisa. Kasama si Max sa aking paanan, nag-research ako ng mga travel trailer online. Ang best RVs for senior travel ay nagdala sa akin sa mga artikulo tungkol sa freedom at adventure. Sa mga RV dealership ang mga salesperson ay sabik na tumulong. Nag-test drive ako ng isang 25FT Airstream, perpektong sukat para sa isang tao at isang aso na inangkin ang passenger seat bago pa kami pumirma ng mga papel. Ginamit ko ang trade-in value ng aking pangalawang kotse kasama ang mga ipon ko upang bilhin ito ng buo. Agad na minahal ni Max ang RV life. Plinano namin ang aming ruta, mga national park, maliliit na bayan, mga lugar na palagi kong gustong makita, ngunit ipinagpaliban para sa family obligations. Ang umaga na umalis kami sa San Juan, ang bahay ko ay inihanda para sa matagal na pagkawala. Inayos ko ang mail hold at tinanong ang mga kapitbahay na bantayan ang ari-arian. Naglilipat sa trailer, inilagay ko ang mga camping gear, mga gamit ni Max at isang photo album. Mga larawan ni Ana noong bata pa siya bago binago kami ng pagkadismaya. Naramdaman ni Max ang darating na adventure. Ang kanyang pananabik ay infectious habang pinaandar ko ang makina at chinek ang trailer connection. Nagmaneho kami sa San Juan sa huling pagkakataon. Dumaan sa mga pamilyar na lugar na tila mas maliit na ngayon. Dumaan sa Maple Street, nakita ko ang mga anak ni na Michael at Sarah na naglalaro sa bakuran. Ang bahay ay sa wakas ay napuno ng saya na dapat nitong taglayin. Ang highway sign ay nagsasabing, Cordillera, 500 miles. Nakalabas ang ulo ni Max sa bintana, ang kamay ko ay matatag sa steering wheel. Pareho kaming sa wakas ay malaya. Nang gabing iyon, huminto kami sa isang scenic overlook sa Cordillera. Nakatayo si Ana at Mark sa sidewalk, kasama ang mga maleta nila. Para silang mga turista na naligaw, walang alam sa buhay. Hindi raw tapos si Mark. Sabi ko, oo, tapos na. Clean victory sa korte. Wala silang ground para mag-appeal. Ang dangal ko, nabawi ko. Ngayon kasama ko si Max, ang golden retriever ko. Tapat. Sa RV namin, nagbibiyahe kami, Cordillera. Tinitingnan ko ang sunset, parang bago ang lahat. Sa wakas, malaya ako. Sana, nakakuha sila ng leksyon. Kung gusto mo ang kwentong ito, like at subscribe. Saan ka nanonood? I-click ang box sa kaliwa para sa susunod na kwento.